Everyone, good morning. Ano ba yung irresistible grace na hindi natin kayang tanggihan? So, sabi dito, irresistible grace refers to God's sovereign works and salvation. When it calls someone effectively, you also regenerate their hearts, making them truly willing and able to respond in faith. While the term may sign God is forcing people to believe, but it actually means to transform the heart so that the person freely and joyfully chooses Christ. It's not about coercion, but a God's powerful and loving intervention that breaks down resistance and awakens God's heart. Yung puso natin gustong magpakalayo-layo sa Diyos. Yung puso natin gustong magrebelde sa Diyos. But yung Diyos natin, binibigyan tayo ng panibagong puso para lumapit tayo sa Diyos willingly to embrace Him, to embrace His grace. So sabi dito sa John chapter 6 verse 37, all the Father gave me will come to me, and whenever comes to me, I will never cast out. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ang lumalapit sa akin ay kailanman hindi ko itataboy. So sabi dito, yung mga tao ilalapit ng Diyos ng Ama kay Kristo, at yung mga nilapit ng Diyos Ama kay Kristo ay lalapit sa akin. Para bang iniisip naman that coercions, that force, sapilitan na nilalapit kay Kristo ng Diyos Ama. So nasan yung freedom, diba? Pero kung titingnan nyo yung paglapit ng Diyos sa ating Panginoon, ng paglapit ng Diyos sa atin kay Kristo, we do that freely because binigyan tayo ng bagong puso para lumapit kay Kristo. Hindi tayo sapilitan na pinipilit ng Diyos Ama na mahalin si Kristo. Sa halip, pinakita ng Diyos na mayroong walang hanggang pag-ibig sa atin at tayo ay na-inlove doon. Dahil binigyan tayo ng panibagong puso para ma-inlove sa Panginoong Jesucristo. Para makita natin yung irresistible love and grace ng Diyos sa atin. So, saan natin makikita na binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon? Sabi dito sa Ezekiel chapter 36 verse 27, and I will give you a new heart. Bibigyan ka ng Diyos ng bagong puso. A new spirit will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, cause you walk in my statute and be careful obey my rules. So sabi dito, bibigyan tayo ng bagong puso. Lalagyan tayo ng bagong spirito sa loob natin. Aalisin yung batong puso. At bibigyan tayo ng panibagong pusong laman na ilalagay ang spirito ng ating Panginoon. At palalakarin tayo na ayon sa kanyang tuntunin at maging maingat sa pagsunod sa kanya. Kaya tayo, willing ding lovingly to obey Jesus Christ. We love Jesus Christ because we have a new heart. Binigyan tayo ng panibagong puso. Kung yung dating puso natin ay kahit anong pag-ibig ang ipakita sa atin, ayaw natin mahalin. Ayaw natin isupo yung buhay natin sa Kanya. Kasi yung puso natin is the original heart na gusto talaga i-reject ang Diyos. But because binigyan tayo ng bagong puso, hindi na natin ma-resist yung or maitamboy yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And yung unang teaching natin is God's grace in salvation is irresistible. Yung biyaya na pagliligtas sa atin, inoperan tayo ng Diyos, ililigtas tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, at magkakaroon tayo ng kaligtasan at in-offer sa atin ito. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya na tunay na nasa Diyos, ikaw ay ilalapit ng Diyos Ama kay Kristo. Yung ganitong ebanghelyo na kung ipapangaral natin sa iba, hindi natin tatanggihan, hindi natin i-resist. Kasi ito yung tinatawag na irresistible grace na hindi katanggi-tanggi yung pag-ibig ng Diyos. So God's grace in salvation is irresistible. Walang kayang tumanggi sa pagliligtas ng Diyos. Hindi natin kayang tanggihan yung biyaya ng Diyos the moment na maunawaan natin yun. So walang dito sa
Acts chapter 16:14, who heard at nakinig sa amin ng isang babae na pangalan ay Lydia na sumamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at nangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig at mabuti ang maibigay na sinasabi ni Pablo. So, talagang kumikilos talaga ang Diyos sa puso natin. Kung hindi binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, hindi niya tatanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo na pinapangaral ni Pablo. So, ganoon din sa atin. Kailangan buksan ng Diyos yung puso natin para manampalataya tayo sa Kanya. At makita natin yung love. God's grace is not force or coercion. Ang biyaya ng Diyos sa atin, ang biyaya na pagliligtas sa atin, hindi ito porsahan. Hindi tayo pinilit ng Diyos para ibigin ng Panginoong Jesucristo. Walang sapilitan. Sa Diyos kasi, ang relationship natin is totoo. At kapag pinilit lang tayo is, di ba, kapag kahit yung isang tao nililigawan mo, na pinilit mo, di ba? So, sapilitan yun. Hindi totoo yung relationship. Sinagot mo ng example, na sapilitan kang nakapagrelasyon. So, walang totoong relationship. Yung Diyos hindi ginawa sa atin yun. Na pinilit tayong tanggapin ang kaligtasan, ang pag-ibig niya sa Kanya. Hindi ginawa ng Diyos. Sa halip, binigyan tayo ng bagong puso. At yung bagong puso na yun, yun yung tumitibok para sa Panginoon, para ibigin ang ating Panginoon. At pangatlo, God's grace leads to will surrender. Willingly surrender. Kaya taos puso sa ating sarili, yung pag-surrender ng ating buhay sa Panginoon, na willingly na nagpaisa ilalim ka sa kapangyarihan niya. We do that willingly because of the new heart that gave us. Kasama yon sa napakayayang biyaya ng Diyos na baguhin ang puso natin upang sumunod, sumamba at magpuri at maglingkod sa ating Diyos. And sabi dito sa Philippians 2:13, for it is God who works in you. Ang kumikilos ang Diyos sa atin, sa ating mga puso at isipan, sa core ng ating pagkatao. For it is God's work in us, both will and to work for His good pleasure. So sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. Naisin natin sumunod sa Diyos, mahalin na sa Diyos at makipagrelasyon sa Diyos at isagawa ang Kanyang nais, di ba? So kumikilos ang Diyos para naisin natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. So application natin sa buhay natin to. Number 1, love God because He first loved us. Number 3, listen and obey with a willing heart. And live by the grace of God. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.